Amen. Good morning, church. Lahat ng pinagpala ni Lord, sumigan ng hallelujah. Lahat ng pinagpala ni Lord, huwag mag-cellphone, makinig. Okay? So, isa pong kagalakan sa aking puso at isa pong pribilehiyo na muling magamit para po sa kapurihan ng Panginoon. And I believe na from the very start pa lang po ng ating worship kanina is napag-pray na and then kumilos ng banal na spirit. But this time mga kapatid, this is the moment na tayo naman yung makikinig. Kanina we gave worship, we praised the Lord, pumalakpak tayo sa Panginoon, tumalon tayo, sumayaw. But this time, tayo naman ang re-receive. But you will not receive anything kapag hindi ka nakikinig. You will not receive anything kung hindi ka nakakonsentrate. Kung nakatingin ka lang sa akin, pero yung isip mo is nasa malayo. Every time na meron pong tumatayo dito mga kapatid, always remember na kapag may tumayo dito, ang Panginoon is may gustong sabihin. At merong mensahe. Dahil lahat po na tumatayo dito is mga messenger. Tayo po yung mga nagagamit to speak the word of God. Kami po yung nagdi-deliver. Kami po yung ginagamit ng Diyos to send the message na meron siya. And then saan po namin sesend yun? Sa inyo na mga nakikinig. Pero, kung yung recipient is wala doon sa pagre-receivean at yung puso niya hindi nakabukas, hindi niya ma-receive ang word of God. So right now, make sure mga kapatid that you are ready to receive the word of God. Amen. Meron po akong tanong, icebreaker. Nasubukan mo na bang mag-stay lang sa bahay tapos wala kang ginagawa? Kain tulog lang, tapos nood ng TV. In short, walang work. Nasubukan mo na ba yan? Taas ang kamay ng mga nakasubok nun. Nasubukan niya, yung mga nasa likod, di pa nasubukan siguro. Busy sila lagi. Amen. Yung talagang hilata ka lang, walang ganap sa buhay, hintay ka lang ng oras na lumipas. Yung talagang totally nating yung rest. Di ba, ano pinaramdaman natin? Di ba nakapanghina? Nakapanghina, nakakatamad, nakakawala ng gana, nakakataba. Diba? Nakakalaki ng tiyan. Tapos, everyday mong ginagawa yon for 2 months or 3 months, ang nangyayari, unti-unti na uubos yung savings mo. Kasi wala kang income, kasi nga hindi ka nagtatrabaho, hilata ka lang. Panay ang order mo sa Amazon, sa Temu, sa Pizza Hut, Burger King, puro ganun na lang. And ang nangyayari, yun nga, nagiging out of shape yung katawan natin. Di po ba? Kaya mga kapatid, alam natin lahat yun kasi naranasan natin yun. Kaya naman, lahat tayo is tinatry nating magtrabaho. Tinatry po nating i-sustain yung mga pangangailangan natin, yung mga needs natin. Tandaan po natin ang Diyos ang nagbibigay ng lakas sa atin, yung mga tools na kailangan natin para kumilos, para gumawa tayo. Dahil walang sino man dito na ginawa ng Diyos na tamad. Kaya tanggalin natin sa isip natin yung salitang one tamad. Hindi po tamad si Brother Juan. Okay, asan si Brother Juan? Asan na? Nako, hindi narinig. Okay. So, para po tayo lahat ay makasurvive, kailangan natin ng trabaho. Tayo pong lahat is nangangailangan ng income. Tayong lahat is nangangailangan ng source. And then yung source na yon, ang ginagawa natin, pinagtatrabaho natin, pinagpapawisan natin, pinaglalaanan natin ng tiempo, ng effort, and everything, di po ba? So in short, nagtatrabaho po tayo para doon. Okay? Napansin niyo po ba na sa spiritual nating buhay is ganun din? Pag yung spiritual mo is hindi mo pinagtatrabaho, hindi mo pinapakilos, nagiging malamya. Pagka hindi mo yan pinapakilos, hindi mo yan sinusubukang i-feed ng mga spiritual things, Bible study, preaching, worship, reading the Bible, prayer, pagka hindi mo ginagawa yan sa spiritual na buhay mo, yung spiritual na buhay mo nagiging tamad. Hanggang sa pag naging tamad yun, kasi ang kinakain na lang niya lagi is yung mga bagay na hindi tama, mamamatay yan. Okay? So, tayong mga Kristiyano, tayong mga may pananampalataya, tinuruan po tayo ng Panginoon to work for our faith.
faith is nag-start po sa ating pananampalataya sa Diyos. But we need to do things, we need to make effort para po tayo ay mag-grow. Remember, we are called to work. Tinawag po tayo lahat ng Panginoon to work for His vineyard. Lahat tayo ay nilagay ng Diyos sa kanyang ubasan para magtrabaho at maging produktibo. At bilang membro ng body of Christ, lahat po tayo ay may kanya-kanyang function. Tama po ba o tama? Lahat po tayo na nandito ngayon, bawat isa sa atin is merong kanya-kanyang gawain. Si Sister Tricia, drummer. Si Brother Kent, guitarist. Si Sister Kay, vocalist. Bawat isa po sa atin, merong binibigay ang Diyos na gagawin natin. Inilagay niya tayo dun sa mga lugar na kung saan magiging productive tayo. Pag di ka nagiging productive dun sa pinaglagyan ng Panginoon sa'yo, baka hindi ka talaga nakakonect dun sa vine ni Lord. Baka hindi ka talaga naka-mount doon sa body of Christ. So be careful mga kapatid. Baka hindi ka talaga kasama doon sa katawan ni Kristo. Some of us here are leaders. Some are musicians, vocalists, ganyan sinabi ko kanina, drivers, organizers, ushers, decorations, and so on. Bawat isa sa atin binigyan ng Panginoon ng kanya-kanyang kapabilidad. Bawat isa sa atin binigyan ng Diyos ng assignment. But we are in one body. Kahit magkakaiba po tayo ng ginagawa, pero isa yung katawan na kinikilusan natin. Amen? At yung body na yun, dapat sama-samang gumalaw. We are in one body, which is the body of Christ. We function as whole, not as an individual. Magpa-function po tayo kahit magkakaiba tayo ng assignment, kikilos tayo ng iisa. Hindi pwedeng gumagawa yung isa para dun sa kabilang katawan. Hindi. We are in one body, so we will work for this body na kung saan tayo nakasama. At yung body na yun, kapag gumalaw, si paa, doon din gagalaw si kamay. Pag si paa nasa CTWS, Ibiza, si paa hindi pwedeng nasa CTWS Palma. Tama? Kasi ang isang katawan, pag pinaghati-hati mo yan, pinag-iwa-hiwalay mo, patay. Anong tawag doon? Massacre. Try mong pumunta ng Mercadona, pero iwan mo yung ulo mo sa Lidl. Na-imagine niyo po ba yun? Pwede po bang mangyari yun? Hindi po, diba? So, if we are in one body and we function as one, dapat kung nasaan yung ulo, nandun din tayong lahat. Kung nasaan yung head natin, which is Jesus Christ, nandun din po tayong lahat. Do you believe that Jesus Christ is in here? Naniniwala po ba kayo na nandito si Cristo sa City de Valles, Ibiza? So, stay here. Okay? Hindi mo pwedeng sabihin, ito po, dapat specific yung body na kung nasaan ka. Dapat naka-specify. Alam mo kung saan ka naka-member. Alam mo kung saan ka naka-intact. Alam mo kung nasaan yung puso mo. Alam mo kung saan yung talagang nag-feed sa'yo. Dahil pag di mo alam, kolorum ka. Baka kung hindi ka body of Christ, anong body ka? Bodybuilder. Hindi mo pwedeng sabihin na nag-a-attend ka sa Ibiza at member ka ng Ibiza. Saan sa Ibiza? Malawak po ang Ibiza. Doon sa may worship team. Saang worship team? Doon sa City de Valles, DCIC Ibiza. Dapat you know kung saan ka talaga. Dahil kung saan ka nakalagay, doon ka gagamitin ng Panginoon effectively. Kasi kung hindi mo alam, hindi ikaw mismo, hindi ka sure, dito ba ako o doon o dito. Hindi ka magiging effective kasi meron kang mga pusong hiwa-hiwalay. Hindi ka pa sure, so make sure right now kung saan ka talaga. At hindi ko po sinasabing pag hindi ka dito, hindi ka magpa-function. No. Ang sinasabi ko, kung saan ka nilagay ng Diyos, you will be effective dun sa lugar na yon. Kung dadaling ka ng Panginoon sa Palma, isa pong example, Sister Tricia, dinala ng Panginoon sa Palma. Nagsimula siya ng Ibiza. I believe naging effective si Sister Tricia sa Palma. But then, binalik siya ng Panginoon dito. Why? Because God knows kung anong kailangan natin dito. Nandito siya, nagiging effective siya kasi she understands why she's here and to work for God's vineyard. Dapat mong malaman kung anong function ng katawan na sinamahan mo. At dapat yung katawan na sinamahan mo, hindi mo itatatwa.
ipagtatanggol mo, pangangalagaan mo, kahit anong mangyari. But make sure na yung katawan na yan is katawan ni Kristo. Make sure na yung church na pupuntahan mo is si Jesus Christ ang tinataas. Hindi si Abdul. Hindi si Muhammad. Hindi si kung sino man. Make sure na yung katawan na sasamahan mo is katawan ni Kristo. Sabi nga ni Pastora last Sunday, God is omnipresent. Kahit saan nandun siya. Hindi lang siya sa City de Bayos, Ibiza. Pwedeng nandun siya sa Palma, Valencia, kung saan man. But make sure kung nasaan kang church, make sure na si Jesus ang naglilid at si Jesus ang ulo ng iglesyang yon. You need to know and make sure your identity. Dahil kung hindi mo alam ang yung identity, sabi ko nga kanina, kolorum ka. Our identity is to be a part of the body of Christ. Kung member ka ng body of Christ, dapat may function ka. Kasi yan yung design ni Lord para sa'yo. Para sa atin, is to work for Him. So today, mga kapatid, let's talk about our duties as body of Christ. If you think na may parte ka ng katawan ni Kristo, if you think na parte ka ng katawan ni Kristo, dapat gawin mo to. 3 bagay, mga kapatid. Our topic for today is work in God's vineyard. Works. Walang S yan. Okay. Sa Mateo chapter 21 verse 28, sabi niya, sinabi pa ni Jesus sa kanila, ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may 2 anak na lalaki. Remember, listen carefully. May isang tao na may 2 anak na lalaki, lumapit siya sa panganay at sinabi, anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho. Kung anak ka ng Diyos, you will work for God's vineyard. Hindi niya napansin kung sino yung inuutusan, yung anak. Inuutusan ng Panginoon kung sino yung mga nasa poder niya, kung sino yung mga nakakonekta sa Kanya, kung sino yung mga tumanggap sa Kanya, yung mga anak niya. So ngayon, kung hindi ka inuutusan ng Panginoon, baka ampun ka. Salamat sa Panginoon, walang ampun dito. Lahat tayo is legit. Amen? Sinabi ng isa sa kanyang anak na magtrabaho sa ubasan at bilang mga anak ng Diyos, inutusan niya tayo na magtrabaho sa kanyang kaharian. So kapag tumanggap ka kay Kristo at sinabi mong napabilang ka sa kaharian ng Diyos, expect that you will work for God's glory. Hindi ka pwedeng pagkatapos mong tumanggap kay Kristo, uupo ka na lang uupo dyan, makikinig na makikinig, you will not grow. Buhay ka, yes, pero bonsai ka. Ang creation ng Panginoon is made to grow. Lahat ng mga bagay na ginawa ng Panginoon is para mag-multiply, para lumaki, para mag-level up, hindi para maging stagnant. If you say that I received Jesus, I accepted Jesus Christ in my life as my Savior, pero hindi ka nag-grow, 50 years ka ng Christian, 20 years ka ng Christian, and you're not still growing, that's a big, big question mark in your heart. You did not receive Jesus Christ. Hindi po tayo pagalingan dito sa mundo. Ang labanan dito is paano ko magtatrabaho para sa Panginoon. Sinabi ng Diyos na mabilang ka sa kaharian niya, meaning may kailangan kang gawin, meron kang trabaho. So ito po isang panawagan sa lahat ng anak ng Diyos na tumanggap kay Kristo. Hindi lang po kay pastora, hindi lang po sa akin, kundi sa ating lahat. Panawagan ng Diyos sa lahat ng tumanggap sa Kanya to work for His vineyard. Okay. Ngayon, paano naman po tayo makakapagtrabaho sa ubasan ni Lord? 3 guidelines, mga kapatid. Number 1, huwag po kayo maglala, mabilis po ako. 5 minutes, tapos na ako. Yun ang gusto ko, pero depende sa Holy Spirit. Work in area where you are good at. Para maging effective ka, magtrabaho ka sa lugar na kung saan magaling ka. 1 Corinthians chapter 12, verse 4 to 7. There are different kinds of gifts, but the same Spirit distributes them. There are different kinds of service, but the same Lord. There are different kinds of working, but in all of them, in everyone, it is the same God at work. Now, to each and manifestation of the Spirit is given for the common good. Lahat tayo binigyan ng Panginoon ng magkakaibang trabaho. Kasi iba-iba rin po yung pangangailangan ng iglesia. Ang iglesia natin ito hindi nangangailangan ng preacher lang. Do you believe that? Itong iglesia natin ito hindi na nangangailangan ng worship leaders lang. Maraming kailangan ng iglesyang ito. Kailangan nating ng mga drivers.
Kailangan natin ng mga workers, kailangan natin ng karpentero, kailangan natin ng mga magagaling sa technical na ganyan. Kailangan natin yung mga bright ideas, pero yung mga yon hindi po binigay lahat sa isang tao. Dinistribute ng Panginoon yun. Binigay niya sa'yo, 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 sa akin, sa lahat. Okay. Sa iglesia po, meron 3 function. Nagsasalita, nag-iisip, at nagsasagawa. So yung functions na yun, hindi pwedeng iisa lang yun. Dapat yun laging magkakasama. Pagka may nag-isip, sabi niya, meron akong idea, Pastora. Okay, sabihin mo. Ganito. And then si Pastora, mga kapatid, ito yung idea ni brother. Nasabi na Pastora, yung nag-isip, si Pastora ang nagsalita, and then meron magsasagawa. Okay, Pastora, gagawin na namin. Kasi, kung walang nag-isip, walang masasalita. Kung walang nasalita, walang magagawa. So, dapat kailangan magkakasama yung 3 yun. Merong mag-iisip, merong magsasalita, at merong magsasagawa. We are talking about our building, ito pong mga nakikita nating bagay na ito ha. Hindi pa po ito sa spiritual na usapan. So, kung merong nag-iisip, dapat merong magsasalita at merong magsasagawa. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, saang part ka doon? Dapat you make sure na kung nasaan ka doon. Alam mo kasi, kahit ano pong sabihin natin, alam natin Lord, I feel na binigyan mo ko ng idea. Lord, I know, binigyan mo ko ng talent to talk, to speak. At pag alam mo na binigay sa'yo ni Lord yun, kailangan wag mo nang pag-isipan, gawin mo na kaagad. Kailangan execute it. Kasi kung hindi mo gagawin yun, isa lang mangyayari. Okay, ayaw mong gawin. Okay, amin na. Bibigay ko sa kanya. Dahil siya, tinanggap niya, ginawa niya kaagad, bibigyan ko pa siya. Kung ano man yung talent na binigay sa'yo ng Panginoon, execute mo na agad, ipagayad mo na agad sa Panginoon. Huwag ka nang maghintay, huwag ka nang magpabanjing-banjing. Amen? Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka nagtatrabaho, hindi mo pwedeng hindi nagtatrabaho yung nasa car ministry kung hindi mo siya nakikita nagsasalita dito. I will make it clear. Kung hindi nagsasalita dito yung mga nasa car ministry, hindi po ibig sabihin na hindi sila nagtatrabaho. Yung pagsundo, paghatid, yun po ang binigay na trabaho sa kalan ni Lord. Hindi po lahat binigyan ng talent na magsalita, but we can desire. We can desire. For example ako, Lord, hindi mo ako binigyan ng talent to speak, but I desire. If you believe, God will give you that gift. Pero make sure mga kapatid, hindi po lahat ng nagsasalita dito kayang mag-drive, magsundo, maghatid. Hindi po lahat ng tumutugtog dito kayang magsalita, kayang mag-drive. So, ang point ko po dito mga kapatid, kung ano yung trabahong binigay sa car ministry, yun ang trabaho nila because they can do it. They will be productive dun sa trabahong yun. Isipin niyo kung si pastora pang susundo. Si pastora ang tutugtog. Si pastora magsasalita. Si pastora maglilinis. Lahat ng binigay ng Panginoon kay pastora lang. Palitan natin pangalan ni Pastora Eva. Gawin nating Wonder Eva. Alalahanin po natin mga kapatid, binigyan tayo ng Diyos ng magkakaibang task. Dahil kung hindi po sinegregate, hindi po dinistribute ng Panginoon yung mga task na yon, yung mga talents na yon, wala pong pupuntahan ng iglesyang ito. Ganon kagaling ang Panginoon. Ganon po kaisip ang Panginoon na hindi natin naisip yun. Lord, salamat dahil itong iglesyang ito, hindi mo lang binigyan ng preacher. Binigyan mo din kami ng teacher. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng worshiper. Binigyan mo po kami ng driver. Binigyan mo po kami ng carpenter. Binigyan mo po kami ng pogi. Na maganda. So, ibig sabihin, alam ng Panginoon kung anong pangangailangan ng iglesia at hindi niya hayaang merong magkukulang. But the thing is, kung binigay ng Panginoon sa iyo, are you willing to serve God? Are you willing to work in His vineyard? Kasi po ang nagiging labanan minsan, kahit alam mo nang may galing ka doon sa lugar na yon, kahit alam mo nang may talent ka, hindi mo pinapagamit. So anong nangyayari? Nawawala. Isa po akong living testimony na meron pong binigay ang talent ng Diyos sa akin, hindi ko po pinagamit sa Kanya. At doon nung hindi ko pinagamit sa Kanya, nawala po sa akin yun. Alam po ng asawa ko yan. Maraming beses ko nang kiniwento. But the moment na nag-decide ako, Lord, yung natitirang talent na meron ako, huwag mo nang kunin kasi ipapagamit ko na. Lord, this is my talent na binigay mo. Use it for your glory.
And then, nung pinagamit ko sa Panginoon yun, yung talent na nawala sa akin, binalik ni Lord times 2, times 3, times 4. So, ibig sabihin, pagka meron kang talento na pinapagamit mo sa Panginoon, yung parable of talents lang, simple. God will use you more, God will give you more. At kung saan ka magaling, kung ano yung talent na binigay ng Diyos sa'yo, ipagamit mo, dahil pag di mo pinagamit, kukunin ni Lord yan. Ibibigay niya kay Brother Mark, kay Sister Jazz. Who knows? Magaling ka palang kumanta, hindi mo pinapagamit. Tapos kukunin ni Lord, ibibigay nila yung boses na yon kay Brother Dexter. Alam niyo po ba? Alam niyo po ba? Hindi po, hindi ko sinasabing, I will make it clear. Yung pong heart ni Brother Dexter is to worship God, I believe. Pero yung heart niyang yun, pag nakita ng Panginoon, talagang gusto mo mag-worship sa akin, this is a gift for you. Baka next month, nandito na nagsosonglid na si Brother Dexter. Hindi po imposible ang talent sa Panginoon. Dahil lahat ng talent nanggagaling sa Diyos, at kung naniniwala ka that He will give you that talent na dinidesire mo to use it for His glory, you will receive it. It's a matter of belief. Kung naniniwala ka. Okay. At kung ang lahat ng task na yan na binigay ng Diyos sa atin ay ginagawa natin, tandaan niyo po ito, sinabi ng Panginoon sa kanyang salita na ang aking pamatok ay hindi bigat dalhin. Sinabi ng Diyos, hindi ka mabibigatan doon sa pamatok. Hindi ka mahihirapan doon sa ipapagawa ko sa iyo. So, ibig sabihin, bibigyan ka ni Lord ng trabaho, pero hindi siya magiging pabigat sa iyo. Yung trabahong ibibigay ni Lord sa iyo, hindi yan magiging dahilan para sumuko ka, hindi yan magiging dahilan para manlumo ka, manghina ka, malayo ka sa church, masira ang pamilya mo, masira ang trabaho mo, masira ang buong pagkatao mo. Hindi. Kundi yung ibibigay na trabaho ni Lord sa'yo, magiging katulungan mo pa to grow. Nalalago ka sa yung spiritual. Lalago ka. Dadami pa yung kaalaman mo. Dahil yun ang pangako ng Lord. Hindi mabigat dalhin ang aking pamatok. In short, kung saan ka in-equip ni Lord at kung saan ka niya dinala, hindi ka mahihirapan, kaya huwag kang matakot. Kung sinabi ni Lord, sing for me, huwag kang matakot. Because I will be with you. So kung meron kang talent, Sister Camille, to sing, use it for God's glory. Amen? Kapag magaling po tayo sa isang bagay, yung bagay na yun, na, for example, ako, ano bang galing ko? Bukod sa pogi. Okay, let's say si Brother Paulo na lang. Magaling po si Brother Paulo sa mga technical, sa controls. Ang ginawa niya is pinagamit niya sa Panginoon. I believe, Brother Pau, kahit na may mga ups and downs doon sa ministry mo ngayon, hindi nagiging dahilan yon na manlumo ka. Hindi nagiging dahilan yon para iwan mong church dahil sa trabahong meron ka. Kasi yung pamatok ng Panginoon na sinasabi niya hindi mabigat at kaya mong dalhin. Basta't sumunod ka lang at dalhin mo lang. Okay? And I believe ito po yung masarap. Kung hindi ka nabibigatan doon sa pamatok na pinapabuhat ng Panginoon sa'yo, nag-i-enjoy ka. If you are in a ministry na kung saan nilagay ka ng Diyos doon at meron kang talent para magamit doon, you will enjoy it. Kasi kung hindi ka nag-enjoy, nagiging pabigat yun. Baka hindi si Lord ang naglagay sa'yo doon. Baka tao lang. So remember mga kapatid, pag nag-enjoy ka doon sa ginagawa mo, hindi siya nagiging mabigat sa'yo. It came from the Lord. Nagmula yan sa Panginoon. Pero, ang pagsunod po sa Panginoon is hindi bed of roses. Narinig natin yan. Ang pagsunod sa Panginoon is hindi always party-party. Ang pagsunod sa Panginoon is merong mga times na mapapagod ka. Merong mga times na masasaktan ka. Merong mga times na magfe-fail ka. Pero laging may pattern ng Panginoon. Pagod ka, pahinga ka. Nasaktan ka, pagaling ka.
pattern ng Panginoon, yung pangit na dinadanas mo sa ministries, pagagandahin niya. Wala pong naging pattern ng Panginoon na kung pangit ito, papapangitin ko pa. So, kung meron ka mang ginagawa ngayon sa ministry ng Panginoon at nasasaktan ka, ibigay mo sa Panginoon, Lord, nasasaktan ako. Okay anak, this is my message for you. Pagising mo ng umaga, marirealize mo, thank you Lord. You gave me your message. Tatayo po ako ulit. I will continue serving you. So kung saan ka nilagay ng Panginoon, mga kapatid, kung ano yung talentong binigay sa iyo ng Diyos, kailangan mong gampanan, kailangan mong panghawakan, kailangan mong pangalagaan. Kapag nahihirapan ka doon sa ginagawa mo, at hindi ka nalulugod at hindi ka lumalago, bitawan mo na. Kasi po hindi yun ang kalooban ng Panginoon. Kasi ang Diyos is Diyos ng organize? Diyos ng order. Thank you. Ang Diyos is Diyos ng order. Pagka hindi ka nalulugod, hindi ka lumalago doon sa kinalalagyan mo, tao ang naglagay sa iyo doon. Bitawan mo na at hanapin mo kung saan ka talaga nilalagay ng Panginoon. Pray for it. Fast for it. Lagi mong tanungin, kulitin mo si Lord. Lord, saan mo ako dadalhin? Lord, 3 years na akong nasa church, hindi mo pa ako nilalagay kung saan mo ako dalagay. And then, time will come, dadaling ka ng Diyos kung saan ka talaga. Pero pag nilagay ka naman ng Diyos doon at in-equip ka niya doon sa bagay na yon, gampanan mo naman. Kasi ilalagay ka ng Diyos doon to be a blessing, to be an example sa mga makakasama mo. Kung ano yung talentong binigay sa'yo ng Diyos, doon ka niya gagamitin. Kung wala kang talent sa pag-awit, ibig sabihin, hindi ka doon. Pero gaya na sinabi ko, if you desire for it, God can give it to you. Okay? Tandaan po natin, hindi mo pwedeng pakialaman yung bagay na hindi sa'yo binigay ng Diyos. Kung hindi ka nilagay ng Diyos doon, huwag mong papakikalaman. Kasi ang magiging resulta nun, failure. Magiging dahilan ka pa ng pagbagsak nun. Kung sinabi ng Diyos, Paulo, I want you to be the director of my ministry. And then, ang pumasok si Sister Ish. Hindi naman si Sister Ish ang tinawag. Do you think it will work? 1 week, 2 weeks, 2 months? But magmamanifest talaga kung ano yung plano ng Panginoon. Kung hindi ikaw ang nilagay ng Diyos doon, huwag mong pakikialaman. Dahil magkakamali at magkakamali ka. Kung sinabi ng Panginoon, doon ka sa car ministry, doon ka sa car ministry. Kung sinabi ng Panginoon, doon ka sa cleaners, doon ka sa cleaners. Tatandaan mo, pag nandun ka na, gawin mo yung trabaho mo. Noong inilabas po ng Panginoong Diyos yung bayan ng Israel sa Ehipto, sino po ang ginamit ng Diyos? Si Moses. Pero kasama ni Moses, si Aaron at si Joshua. Naalala niyo po ba na si Moses ang ginamit ng Diyos, si Moses yung nakakausap sa Panginoon, pero ang tagapagsalita is si Aaron. So hindi ibig sabihin, porket ikaw yung pinakamalapit sa Panginoon, ikaw din yung magsasalita. And then, si Joshua, hindi naman yung nakakausap yung paraon, hindi naman nakausap ni Joshua yung katulad ng pagkausap ni Moses sa Panginoon, pero si Joshua yung nag-e-execute. Magkakaiba po sila ng trabaho. Hindi po nakausap ni Joshua ang paraon. Si Aaron po ang nakipag-usap at si Moses. So, ibig sabihin, meron tayong kanya-kanyang task, meron tayong kanya-kanyang trabaho, at kung saan ka nilagay doon, ulitin ko, gawin mo yung trabaho mo. Bilang anak ng Diyos, obligado ka na magtrabaho sa vineyard ng Panginoon. Nasa salita niya yon kanina. Ito po. Kasi kung hindi ka magtatrabaho doon sa trabaho binigay sa'yo, ano mangyayari? Sino pong mga trabahador dito? Taas ang kamay. Pag nagtrabaho po ba kayo, sumusweldo kayo? Pero kung hindi kayo nagtatrabaho, susweldo pa rin ba kayo? So
Ang tawag po doon is bonus. Pero alam niyo, pagka hindi ka nagtatrabaho doon sa vineyard ni Lord, yung consolation prizes lang yung natatanggap mo. Gaano kaliit ang paro kumpara sa sweldo? Gaano kaliit ang ayuda kumpara sa sweldo? Yes, meron pong kahirapan. Yes, meron pong mga struggles na kailangan mong gumising na maaga, kailangan mong bumuno ng 8 hours, 10 hours, 12 hours, kailangan mo bumuno ng 6 days a week. But after noon, pagdating nung katapusan, meron kang 2,500, Brother Olan. May 4,000 ka, Brother Mark. Pero yung mga hindi nagtatrabaho na tumatanggap ng ayuda na naghihintay lang, magkano? 490? Ikumpara mo yung pwede mo matanggap pag nagtatrabaho ka para sa Panginoon, doon sa hindi nagtatrabaho, yes, mabubuhay ka pa rin. I know, kasi given yun because the love of God. But if you put extra effort, if you put extra work sa vineyard ni Lord, you will receive more than that you can imagine. Naniwala po ba kayo doon? Ibig pong sabihin, mga kapatid, kung gusto mong sumweldo sa Panginoon, magtrabaho ka sa Panginoon. Kung gusto mong makareceive pa ng mas marami pang blessing, ito, siguro pangit pong gamitin yung word na sumipsip sa Panginoon. Ang gawin natin is, magpakitang gilas sa Panginoon. Kung magpapakitang gilas ka sa Panginoon, gagawin mo yung mga bagay na more than pa doon sa pinapagawa niya sa'yo. Sa tingin mo, hindi matutuwa ang Diyos sa'yo. So kung magtatrabaho ka sa Panginoon, do it. Magtrabaho ka para sa Panginoon. And kung ano yung talent na binigay sa'yo ng Diyos, ipagamit mo. Meron pong isang kwento. Sabi niya, sabi ng isang kapatid, sabi niya, kapatid, nakita ko may talent ka. O nakita ko meron kang desire to be a part of the worship team. Bakit di mo subukang mag-join na? Kasi nandito ka naman sa iglesia, and then tumugtog ka na para sa Panginoon. Ang sagot ng kapatid, sa tamang panahon, bro. Tama po ba yun o mali? Tama naman. Sa tamang panahon. Ngayon, i-twist po natin yung sitwasyon. Yung kapatid na yon nasa construction site. Let's say, nasa isang trabaho. Nandun na siya sa construction site na yon. Binigay na sa kanya yung pala para magpala. O kung naman, gabyon. Sabi ng foreman sa kanya, bro, magpala ka na. Tapos sasabihin niya, boss, sa tamang panahon. Ano sa tingin mo ang gagawin ng foreman? Umalis ka. Ibibigay ko yung pala doon sa gustong magpala. Ibibigay ko yung gabyon doon sa gustong maggabyon sa magtrabaho. Meron pong tamang panahon. But if you know na nandun naman na yung desire mo, nandun ka na sa loob ng trabahong yun, magtrabaho ka na. Huwag ka nang maghintay doon sa tamang panahon kasi kung hintay mo pa yung tamang panahon, baka na-rapture na kaming lahat, ikaw hindi ka pa nakakipag-decide. Naniniwala ako po sa tamang panahon, but God gave us the free will to desire. Lord, my desire is to worship you. Pero Lord, may trabaho ako. Pero Lord, hindi ko alam yung ganito. Pero Lord, ganito, ganyan, ganyan. Excuses mo lang yun. If you really believe that God can do everything, just desire to worship Him, just desire to serve Him, He will make a way. Hindi po problema ang trabaho, actually mga kapatid. Ang problema yung desire natin. Hindi po problema yung position. Ang problema yung motivation natin. Paano kang namomotivate sa paglilingkod mo sa Panginoon? Lilingkod ako kapag may free time ako. Sasabi ni Lord, sige anak, pagpapalanin kita pag may free time din ako. Pag dumating na si Lord, kung may talent ka at kung saan ka in-equip ng Panginoon, magtrabaho ka doon sa lugar na yon. Yung first point natin, sabi niya, ano yung first point?
work in an area where you are good at. Second point po natin, kung nagtatrabaho ka naman na doon sa vineyard ni Lord, nandun ka na sa loob ng ministry, nandun na kumikilos ka na. Ang bibilis, ang gagaling. Give your best naman. Pag kumilos ka na doon, pinagpapala ka na, naggagabyon ka na, gawin mo naman na yung the best. Magpakitang gilas ka naman na sa Panginoon, hindi yung nagtatrabaho ka pero papetiks-petiks ka lang. Yung bang ginagawa mo lang kung ano yung magaan na magaan sa'yo. Pero Brother Jake, sabi mo, magaan ang pamatok ng Panginoon. Yes, magaan ang pamatok ng Panginoon. Pero hindi ko sinabing gagawin kang tamad ng pamatok ng Panginoon. Ecclesiastes chapter 9 verse 10. Whatever work you do, do your best. Because you are going to the grave where there is no working, no planning, no knowledge, and no wisdom. Sino pong gusto magtrabaho at bigay ang kanyang best? Kasi kung ayaw nyo, doon na lang tayo sa grave. Sino may gusto ng grave? Doon sa grave, wala nang working, wala nang planning, wala nang knowledge, wala nang wisdom. So if you want to work for God's vineyard, give your best. Okay? 2 Timothy chapter 2 verse 15. Do your best to present yourself to God. Do your best to present yourself to God as one approved. A worker who does not need to be ashamed and who correctly handles the word of truth. Kung magtatrabaho po tayo para sa vineyard ng Panginoon, hindi pwede yung ikaw yung masusunod. Dapat ibibigay mo kung ano yung katawagan ng Panginoon. Sino pong may mga amo dito? Nasabi niyo na ba sa amo niyo na, Boss, gusto ko day off ko 4 days a week. Boss, ang gusto ko, bakasyon ko 6 months, twice a year. So, if you are a worker of God sa kanyang vineyard, give your best, present yourself as, do your best to present yourself to God as one approved. God is requiring us to do our best. Kung magtatrabaho kay Lord, dapat ibigay mo yung todo at yung the best na pwede mong ibigay. Kasi binigyan ka nga ni Lord ng talent sa isang bagay, pinagamit mo nga, petiks naman, parang ginagawa mo lang kasi yun ang ginagawa nung nasa paligid mo. Ginagawa mo lang kasi yun lang yung sinasabi ng leader mo. Member ka ng isang ministry pero lagi ka nag-aabang kung anong ipapababa. Never tried to suggest. Never tried to open a conversation. Leader, I think ganito. Hindi, every Sunday, ano pong line up? Ano pong key? And then, binigay yung key, Monday pa lang, Sunday nyo tutugtugin. Pagdating mo ng Sunday, hindi mo alam siprahin. Pag binigay na, musicians, wake up. Monday, binigay na yung songs at binigay na yung key. Siprahin nyo na. Para pagdating ng Sunday, hindi na nahihirapan yung leader natin. Bro, ganito. So, pag binigyan ka ng trabaho ng Panginoon, give your best. Remember mga kapatid, habang nandito tayo sa lupa, pwede pa tayo magtrabaho para sa kaharian ni Lord. Kasi pagdating natin sa langit, puro praise and worship na lang tayo doon. Pagdating po natin doon sa langit, wala na pong mga car ministry. Pasensya na kayo, hindi na kayo susunduin ni Daddy. Hindi na rin magpipis si Pastora. Si Minister, hindi na rin siya magbabible study sa inyo. Lahat tayo doon magkakasamang nagtataas ng kamay, umaawit. Ito po ang trivia. Tayong mga worshipers, hindi po magbabago yung trabaho natin pagdating natin sa langit. Naniniwala ba kayo doon? Alam ko, Brother Paul, napanood mo to. Napanood ko lang din to. Lahat po tayong mga nasa absolute worship, pag na-rapture tayo, yun pa rin po ang trabaho natin. Aawit pa rin tayo, tutugtog, maaaring tumugtog pa rin tayo, but we will be still worshipers pagdating natin sa langit. Pero wala nang trabaho si Pastora doon. Hindi na siya gagawa ng sermon. Hindi na nagagawa ng control si Sister Erica. Hindi na siya magpaplano. Kasi mag-worship lang siya na mag-worship doon. Wala na rin po si Tita Weng. Hindi na rin siya mag-a-usher dyan. Hindi na siya makikitang nakatayo sa pinto. Nag-worship na tayong lahat doon. So dito pa lang sa lupa, na pwede pa natin gawin yung mga bagay na yan, give our best.
And if we give our best, ano po nakikita ninyo? Ano po yung na-imagine ninyo pag nakita ng Panginoon na ginagawa mo yung the best mo? Good and faithful servant. 15,000 bonus. Okay? So dito pa lang po sa lupa, hanggat kaya pa nating ibigay yung pinaka-the best natin, let's do it. And mga kapatid, alam niyo po ba na the moment na tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus as our Lord and Savior, ito po, doon sa mga hindi nakakaalam. Kapag tumanggap ka sa Panginoon, na born again ka, and then nireceive mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, sa langit, magkakaroon ka ng corona. Naniniwala po kayo doon? Crown of life. At yung pong koronang yun, signifies our salvation, our royalty. Kasi nga anak ka ng Diyos eh. Tumanggap ka na eh. Kasama ka na sa kaharian ng Panginoon. So, He will give you a crown. And then, when you receive that crown, plain pa lang yun. Kumbaga crown lang, let's say it's gold crown. Golden crown. Wala ka pang makikitang mga gems doon. But every time you do something for God's glory, for His vineyard, every time na ginagawa mo yung best mo para sa Panginoon, yung crown mong yun, nalalagyan ng mga palamuti yun. Okay, Christian ka na, Brother Mark, you have already a crown. And then, nakita ng Panginoon na nag-share ka dun sa isang kapatid. Okay, another gem yan, lalagay ko sa crown mo. Every time you do something for God's glory, you are receiving gems. Sa bawat gagawin mo na mabuti sa kapwa mo at gagawin mo para sa Panginoon and then you're giving your best for God's glory, nagkakaroon ng iba't ibang klase ng bato. Yung crown mo. Imaginein mo kung ano yung crown mo ngayon. Plain? O meron ng mga gems? Meron ng mga stones. Yung stones ni Thanos. So ibig sabihin, yung crown natin, dito sa lupa, napapaganda na natin yan. If you give your best, maaring may sapphire, may diamonds, and everything. Hindi po totoo na, hindi po kasi, ang explanation po kasi sa akin nun, pagka na-receive mo ang Jesus, ang Panginoong Jesus, you will have a crown. Hindi ka nabibigyan ng crown every time na may magagawa ka. Kasi isa lang naman ang ulo natin eh. Imagine, 500 crowns ang bibigyan ni Lord sa'yo. Paano mo pagkakasyan sa ulo mo yun? Yung isang crown na yon, i-build mo yun dito sa lupa. Kung paano kang makipag-usap, paano mo itrato ang asawa mo, paano mo itrato ang kaibigan mo, ang kapatid mo, kung paano kang sumunod sa leader mo, kung paano kang mag-worship every Sunday, kung paano kang mag-share sa labas, doon na napapaganda mo yung crown na meron ka. Okay, imaginein mo ngayon anong itsura ng crown mo. Kasi I believe na lahat po tayo dito tumanggap na sa Panginoon. Lahat po tayo dito meron ng crown. Ano ang itsura ng crown mo ngayon? Kumikinang na yung crown ni Pastora. Pero kung yung crown mo is plain, stagnant ka, yun lang po yun. And by the time na ipipresent natin yung corona natin sa Panginoon, proud ka ba o masaya ka ba na ibibigay yun sa Panginoon? Lord, this crown that you have given me, kung paano ka siya na-receive, ganun pa rin. Kasi we will present those crowns sa ating Panginoon when we, mag-worship tayo sa Panginoon. And then makikita ng Panginoon, Sister Kay, Anak Kay, Anak Kay, Anak, yung crown mo, punong-puno ng diamonds. Malulugod ang Diyos sa'yo. Bawat gawa po natin, bawat pagkilos natin dito sa mundo, bawat pagbibigay natin ng best to work for God's glory, to work for God's vine, is nakaka-receive po tayo ng mga gems, nakaka-receive po tayo, hindi man dito sa lupa, but we will receive it in heaven. And para sa akin po, I'd rather receive it in heaven than here. Di bali nang hindi ako ng Panginoon dito, but mas gusto ko pa, nasa langit na lang niya ako i-bless. Pero syempre, seek ye first and all these things
Hindi ko man hinihingi, binibigay ni Lord. Ayun yung bonus ni Lord. Bawat gawa po natin is pinapahalaga ni Lord. Bawat pagkilos natin is nagiging mahalaga sa paningin ng Panginoon. And sa pagpapahalaga niyang yon, kinocompensate niya yon sa mga blessings na meron tayo. So when you work for God's kingdom, dapat ibigay mo yung pinaka-the best mo. And I'm sure you will compensate it sa Panginoon. Bibigyan ko po kayo ng example. Nag-part-time po kaming tatlo ni Brother Olan saka ni Brother Juan sa kila Kuya Edwin. And then talaga namang binigay po namin yung the best namin. Kahit pagod na kami, buhat. Kasama po si Brother Enrico pala. Buhat, karga, hukay. Talagang pinakita po namin, nagpakitang gilas po kami kay Sir Anton. Sabi nga ni Sir Anton, I like your team. Sabi daw ni Sir Anton kay Kuya Edwin, I like your team. They're like crocodiles. Kanya ganon. Mabibilis daw kami ng ano. And then, nung swelduhan na, ito na. Dahil natuwa si Sir Anton, instead of re-receive kami ng, hindi ko maalala, let's say 350 yata, parang ganon. Instead na yun ang ma-receive namin, kasi yun lang yung oras na dapat niya ibayad sa amin, nag-add siya ng extra dahil natuwa siya sa amin. And then, nung narinig ni Kuya Edwin yun, bro, tuwang-tuwa si Sir Anton sa inyo. Si Kuya Edwin din, nag-add din siya. Dahil we show that we can give our best, that we can do our best. Natuwa po ang Panginoon, natuwa si Sir Anton, natuwa rin si Brother Edwin. So, nakakawa kami ng 2 extra na bayad. So, if you give your best let's say dito sa mundo, bibigay mo yung best mo sa pagtatrabaho mo sa Panginoon, God will bless you, and then He will use people to bless you too. Ako po, based on my experience, hindi ko po tinataas yung mga taong yon, pero based on my experience, because I always make sure na I'm giving my best to the Lord. Hindi po ako nagmamalaki. Ako po ay humble servant lang ng Panginoon. Wala po akong galing, wala po akong kalam-alam. Kung wala ang banal na Espiritu sa akin, wala po akong magagawa, yun po yun. But I'm giving my best. And then may mga nakakita pong mga kapatiran, bro, bigay ni Lord. Anak, bueno, pag sinabi ko anak, alam niyo na si Pastor yun. Bigay ni Lord. So, ibig sabihin, dun sa mga ginagawa ko, gumagamit ang Panginoon to bless me. Actually, 3 months na po akong walang trabaho. 3 months o 2 months na wala akong trabaho. Pero ako meron akong mga income because of God. And He knows I'm giving my best. So, when you give your best in serving God, matutuwa si Lord, may tip ka pang makukuha. Kapag binigay mo yung the best dun sa more than you can do, what will you expect? Hindi hahayaan ni Lord na ganun-ganun lang yun. Bibigyan tayo ng tip. Kung mapagbigay si Sir Anton, mas mapigbigay ang Panginoon. Kasi ang meron ng Panginoon is more than dun sa meron si Sir Anton. Ang meron ng sinumang tao dito sa mundo. Way more. So kung kaya kang pagpalain ng Panginoon, He can bless you more than that you can imagine if you just give your best in serving Him. And as we give our best in serving the Lord, nakikita din ito ng ibang tao, nagre-result ng maganda. At yung iba napapagaya. Nagiging example ka, nahahawa sila sa'yo. Nagiging testimony ka. Ayun yung magandang bagay na pwedeng gayahin ng ibang tao na kapaligid sa'yo, giving your best. Kasi I believe meron po ako nakikita mga kapatiran dito that they give their best in worshiping God, in serving the Lord. Ako po mismo nahahawa doon. Ako po mismo napapagaya sa kanila. Kasi napakaganda yung nagiging resulta ng ginagawa nila. Amen? So when you work for God's glory, give your best. Number 3, remember who you are working for. Colossians 3, chapter 3, verse 23 to 24. Whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. You are serving the Lord Christ. Hindi po tao ang ating pinaglilingkuran. Hindi po kung sino mang leader, pastors,
ministers, apostles, hindi po. Ang Panginoong Diyos ang pinaglilingkuran natin. We are giving our best. We are working in God's vineyard, hindi po sa vineyard ni Mami Ruth. In God's vineyard. Minsan po kasi nagkakamali tayo ng motibo. Kapag naglilikod tayo, may mga pagkakataon na ginagawa natin yun, yung isang bagay na yun, para lang sa isang tao o para sa leader natin. Sino pong mga ganon? Noon. Ako. Ganon po ako noon. Nung hindi ko pa po nare-realize. Iniisip natin minsan, magugustuhan kaya ni pastora to, itong ginagawa ko. Matutuwa kaya yung leader ko dito? Minsan, nagtatampo tayo, hindi naman pinansin ni Direk yung ginawa ko. Hindi naman pinansin ni Kuya yung dance steps na ginawa ko. Yung songs na inawit ko. Ginagawa mo ba yan para kay Direk? Ginagawa mo ba yan para kay Kuya Pao? Kung ano man po yung ginagawa natin, make sure na ginagawa natin to para sa Panginoon. But then, ito po, para sa mga leaders, tayong mga it is not wrong to appreciate. It is not a sin to appreciate. Dito po sa lupa, tayo po ay mga representative ng Panginoon. Hindi po masama ang mag-appreciate. Huwag lang tayong magbibigay ng papuri sa tao. Paano po yun? Example, may ginawa si Brother Paulo na maganda. Ito po yung word na dapat nating iwasan bilang mga tao. May ginawa si let's say, may ginawa si Brother Paulo. Brother Pao, ang ganda nung ginawa mo. Ikaw lang nakakagawa niyan. Kung wala ka, Brother Pao, kung hindi dahil sa'yo, Brother Pao, paano na kaya kami kung wala ka? Yung mga ganong salita, ang iiwasan natin. Instead, Brother Pao, ang ganda ng ginawa mo, malaking tulong yan sa church. Si Lord ang magbe-bless sa'yo. Brother Pao, nagamit ko yung pangalan mo. Brother Pao, pinupuri kang Diyos sa buhay mo. Hindi po masama mag-appreciate, mga kapatid. At yun, pagka merong appreciation na pinapakita, anong nangyayari? Nabuboost pa yung tao. Nagagamit tayo ng Lord para magpursige pa siya. Kasi meron po ako narinig minsan, sabi niya, bro, hindi na kita pasasalamatan. Kasi marireceive mo na yung blessing. Si Lord nang bahala sa'yo. Mali po yun. Bakit di mo papasalamatan yung tao? Hindi naman masamang magpasalamat sa tao. Ang mali po is yung pupurihin mo, sasambahin mo yung tao dahil sa ginawa niya. Hindi po masamang magpasalamat. Kung gagawin po natin yun, ang tawag po doon appreciation o pagpapahalaga. Isa pong kwento ulit sa amin. Si Sister Kay po, pag nagluto yan ng kare-kare. Ito, alam niya yan. Pag nagluto po ng kare-kare yan, yayakap na ako, may kiss pa. My love, thank you. Masama po ba yung ginawa ko? Hindi po, di ba? Sa bahay po namin, kaming tatlo, nakaagwalian na namin at sinanin din namin sarili namin na every time na may magluluto, for example, ako o kaya si Sister Kay, si Jaden, automatic yan. Mami, thank you for the food. Daddy, thank you for the food. Nag-a-appreciate po kami. Kasi when you appreciate, you give a better moral dun sa taong nagluto, nakakalakas. Nandito pa rin po tayo sa lupa. So tayo nangangailangan din tayo. Hindi po approval ng tao, hindi po papuri ng tao, but it helps. Hindi po masamang magpasalamat, hindi po masamang magpahalaga dun sa mga ginagawa ng tao. Ang masama, pupurihin mo yung taong gumawa. At pupurihin mo siya dun sa ginawa niya. Wala pong ibang deserving sa papuri at pagsamba ko ang Diyos lang, kundi ang Diyos lang. At tayo naman, ito po, nagiging sakit natin. Ang isang tao pag may ginawang isang bagay at nakarinig ng, bro, sis, galing mo. Gagamitin ni Satan yun to bring you down. Magiging pride yun. And every time na meron kang gagawin, naghihintay ka ng ganong salita. And every time nakikilos ka, gusto mong makarinig nung ikaw ang magaling, ikaw ang mahusay, kung hindi dahil sa'yo, walang ganito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ganong kagandang tugtugan, yun ang magiging,
comfort zone mo. Yung gusto mong lagi naririnig yun. At kapag ka walang nang ganun na nagsalita sa'yo, nagtatampo ka na, nagagalit ka na. So be careful mga kapatid. Tayong mga tao, when we say, brother, sister, ang galing mo, glory to God. Huwag mo nang pag-isipan. Pag sinabi sa'yo, Sister Tricia, ang galing mong pumalo, glory to God. Sister Virgie, ang ganda-ganda mo, glory to God. Brother Jograt, ang gwapo mo, glory to God. Pag may nagsabi sa inyo, City de Valles, Ibiza, ang gagaling nyo, ano sasabihin nyo? Wala na pong iba. Hindi mo pwedeng sabihin na, kasi yung pastora namin, ganun. Kasi yung leader namin magaling. Hindi po dahil sa leader yan. So kung ano man yung nangyayari, kung ano man yung meron ka, ano mang bagay na nagawa mo maganda, at merong pumuri sa'yo, deny it. I-cut mo na agad. I-deflect mo na agad. Pag sinabi sa'yo, ang galing mo, brother, glory to God po, sa Diyos po lahat ng papuri. Alam mo, hindi po, sa Diyos po lahat ng papuri. Be humble. Kasi kung hindi mo gagawin yon, na-receive mo na. So wala ka ng crown, wala ka ng makikitang gems sa iyong corona. Alam niyo po, toxic po yun sa tao. Sa atin, sa puso natin, yung mga papuri. Toxic po ang papuri sa tao. Yun po ang isa sa pinakamalakas na nagpapabagsak sa kanya dahil nagkakaroon siya ng pride, naniniwala siya sa sarili na lang niya, sa sarili na lang niya sa sarili niyang lakas. Alam niyo po kung ano ang nagpabagsak kay Satan? Pride. He thinks he's the best. Kala niya siya na yung pinakamagaling. Kala niya siya na yung pinakamahusay, pinakamagandang anghel. And he wanted to become God. Anong ginawa ng Diyos? Binagsak siya. Angel na yun na napakalapit sa Panginoon. Tayo pa. Tayo pa. Mga kapatid, if we work in God's glory, in God's vineyard, make sure that you are giving your best and make sure that you are doing it for God's glory. Can I call on the absolute worship? Ang Panginoon po pag nagpala, mga kapatid, kaya niyang i-multiply. Tayo pong lahat ay tumayo. Pag pinagpala ka ng Diyos, kaya niyang i-multiply yung pagpapalang yun. Kaya niya ring tanggalin. And the question is, bakit ka pinagpapala ng Panginoon? Because you are doing something for His glory. God is blessing you extra. God is giving you more because He can see that you are working in His vine. And if you are working in His vine, make sure that you are giving all the glory to God. We are created, mga kapatid, to glorify, to magnify, to serve, to praise, and worship the living God. And as a creation of God, we need to give what is due to Him. When we give what is due to Him, we give the best that we can do. How are you going to respond in God's calling? Kung right now tinatawag ka ng Panginoon to work in His vine, how will you respond? Paano ka ngayon sasagot sa panawagan ng Panginoon? If you think that He already gave you the talent and He already equipped you to work and your desire is to work, ano pa yung pumipigil sa'yo to work in His vineyard? Equip ka na, nandun na yung talento, nandun na yung desire mo. Anong pumipigil sa'yo na maglingkod sa Panginoon? Trabaho mo? Partner mo? O ikaw mismo? Brothers and sisters, it is time to get involved ourselves in the vineyard of the Lord. Marami po ang trabaho pero napakakunti po ng trabahador. Marami pong gagawin pero konting-konti lang ang manggagawa.
Remember this, hindi pwedeng tagapanood ka lang. If you already accepted Jesus Christ in your heart, call unto Him. Ask Him. Tell Him, Lord, my desire, O God, is to work in your vineyard. Pag tumawag ka sa Panginoon, He will answer. He will listen. Communicate. Talk to Him. Oh, yes, O God. Children, you are the same God. You are the same God. You answer prayers back, and you will answer. You are the same God. You are the same God. You are providing. You are providing. You are the same God. You are the same God. You move in power. God move in power now. You are the same God. You are the same God. You are a healer then. Yes, oh God. You are a healer now. You are the same God. You are the same God. You are a Savior then. You are a Savior now. You are the same God. You are the same God. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you now. How I need you now. Oh rock of ages, I'm standing on your faithfulness. On your faithfulness. Oh God, my God, I need you. Oh God, my God, I need you. May call on Pastor Ira. Oh, I need you now. Oh rock of Praise the name of ages, Jesus. I'm standing on your Hallelujah. faithfulness. Yes, oh God, you're the same On God. your faithfulness. You are the same God that never changes. The same yesterday, today, and forevermore, oh God. You are God who heals. You are God who blessed, oh God. You are the same God. Hallelujah. The rock of all ages, Panginoon. Lord, sa oras na ito kami po, Panginoon Diyos, ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyong mensahe, Panginoon Diyos, oh God, na ibinigay sa amin sa umagang ito. Ang lahat ng mga papuri at pagsamba ay sa iyo, Panginoon. Kinikilala namin, oh God, na ang lahat ng ito ay pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. We thank you, Father God, that you are reminding us, Lord, to give our best in serving you in our bright vineyard, O Lord God. To
know who you are that we serving for, Lord. As you brought us here, O Lord Jesus, in this place. Panginoon, salamat po, O God, sapagkat pinapaalalahanan mo kami, Panginoon Diyos, O God, ng aming tamang gagawin upang walang masayang na mga gawa, walang masayang na mga trabaho ng aming paglilingkod sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Tunay na mahal mo kami. And Lord, we give you all the glory and praise. Father, salamat sa iyong ginamit na lingkod mo. Ginamit mo siya, Panginoon, upang ihatid ang mensahe, Panginoon. Kung kaya, O Diyos, dalangin namin na ibigay mo ang karampatan, Panginoon Diyos, wisdom, knowledge, anointing more be upon him. O God, that you can use him again, O God, next time. Father, it's all for your glory, Lord. Ang lahat ng kaluwalhatian sa iyo namin ibinibigay sapagkat ikaw ang karapat-dapat na tumanggap, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Father, sa sandaling ito, dalangin namin na saliksikin mo ang aming mga puso. As you reminding us, O Lord God, hallelujah. Binigyan mo kami ng mga talento, ng mga bagay, O Diyos. Ama ngayon na ang panahon upang kami maglingkod sa iyo ng totoo. Father, mangusap ka sa bawat isa sa amin. Hallelujah. Napakaraming gawain, Panginoon, subalit ko kunti ang mga manggagawa. Kaya Lord, bilang mga lingkod mo, Panginoon Diyos, Sama, sa pangalan ni Jesus, niligtas mo kami for a purpose. Sabi mo, Panginoon, that we will go and preach the gospel. Panginoon, ang lahat, O Diyos, ay amin pong ipinagkakatiwala sa iyo. Sa bawat isa sa amin na pinagkalooban mo ng talento. Hallelujah. Hipuin mo ang bawat puso. That there will no more delay, the Lord God, in giving you, Father God, our best in serving you, Lord, in whatever ministry, oh Father God. Lord, into your hands we commit our life, Father God. Dalangin namin, O God, na ang bawat miyembro ng iglesyang ito ay inyong patuloy na pagpalain. Ingatan, O God. Pagkalooban niyo, Panginoon, ang bawat isa ng kauhawan sa aming mga puso upang maglingkod kami, Panginoon Diyos, O God, ayon sa kalooban mo, Lord. Father, salamat po. Tunay nga, Panginoon Diyos, O God, that we are one body and you are the head, O Lord Jesus. And the body has a different parts, O God. Lord, we pray na Panginoon, ang lahat, O Diyos, ng mga talentong ibinuhos mo para sa iglesyang ito, para sa iyong gawain. Panginoon, amin po, O Diyos, hinihiling na ang bawat isa ay ibigay nila, Panginoon, bilang a sacrificial giving to you, God, that you will use all the talents for your glory, Lord. Oh God, sapagkat, Lord, ibibless mo ang bawat nagpapasakop, nagpapagamit, Panginoon. Ama, salamat po, Lord. Pinaalalahanan mo kami, O God, na ang lahat ng tinanggap namin galing sa iyo, Panginoon. Ang karunungan ay galing sa iyo. Ang katalinuhan galing sa iyo, Panginoon. Kung ito ang mga nagmamanifest sa iyo, Lord, ikaw lamang ang dapat mapapurihan at maluwalhati. Salamat po, Lord. Pagkaisahin mo ang damdamin ng iglesyang ito. Pagkaisahin mo, O Lord Jesus, O God, ang aming mga puso na patuloy kaming maglingkod para sa iyo, Lord. Mula sa iyong lingkod, Panginoon, sa mga ministers, deacons, O Lord God, to leaders of Father God, and to the whole congregation. Lord,
Panginoon, aming iniaalay ang iglesia ito, Lord, sa paanan ng trono ng iyong biyaya. Hallelujah. We ask you, Holy Spirit, to guide this church, O Lord Jesus. Continue to empower your people, O Lord God. Use each and every one for your glory, Lord. Father, salamat po, Panginoon. Patuloy mong patibayin ang aming mga pananampalataya in whatever hardship, trials, problems that we may encounter in life, Lord God, will not affect our ministry. But we will continue trusting you, obeying your words, O God, and continue serving you with all our best, O God. Father, we thank you and we bless you, Lord. Maging ang mga kapatiran, O Diyos, na nakikinig ngayon in the other side, in the online, Panginoon. Bless our brethren and everyone who hears the message, Father. Father, meet the needs, O God, of their hearts, Lord, the desire of their hearts. And use each and every one of us for your glory. Lord, we thank you and we bless you, Lord. Thank you, O God, for another dimension, O Lord Jesus, of wisdom and knowledge we receive in serving you today. As we lift our hands, Lord Jesus, taas po natin ang ating mga kamay. Lord, we acknowledge that we can do nothing without you. Lord God, help us not to delay. Help us not to delay, O Lord God, to give you glory in every talent that you have given us, O God. But Lord, use us for your glory. Put that desire in our heart, Lord. That your desire for the fulfillment, O God, of the life that you have given us, Lord, be the desire of our heart. Lord, maliban na ikaw ang maglagay nito, Panginoon, we do not know what to do. So, Lord, into your hands we commit to you, Lord God, our life, our heart. Use us for your glory, Lord. And Father, we thank you, God, for you are always there, ready, O Lord Jesus, to answer all our prayers. You are the same God, yesterday, today, and forevermore. We acknowledge, Lord, that you are God who is omnipotent, omniscient, and omnipresent. You know everything, oh Father. So Lord, we ask that may you open the gates of heaven, oh God, and pour out your abundant blessing that we need, oh Lord Jesus, to go, oh God, and walk according to your will. Your spiritual blessing to empower us, to ignite us, oh Lord Jesus, continue serving you, Father God, with fire, boldness, and power, O Lord. Father, let everyone will receive their gift, O Lord Jesus, according to your will. Holy Spirit, move, O God. Touch each and every heart, Lord. To those who believe will receive according to their faith, O God. We thank you, Lord Jesus. We give you all the glory. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Hallelujah. Continue, Lord Jesus. Let your divine protection be upon to this church, that no evil can be able to intervene. But Lord, your divine protection be upon to each one of us, to the whole congregation, and to the whole member of this church, in the name of Jesus, from your servant, O God, and down, O Lord Jesus, run over your blessing to the youngest member of the church. We give you praise, glory, and honor. Lord, all glory belongs to you. In the name of Jesus Christ, our Savior, and everybody say, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Magandang umaga po, o
online. At God bless you. See you next time again. God bless you more.